give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron tayong bigyan ng partial analysis dito. Ito yung mga pictures na padala ng ating mga ka-TH via Facebook. Ang aking Facebook ay si Zar Limar. At kung nais nyo yung magpadala ay i-PM nyo lang sa Facebook na ito. PM lang, private message mga kababayan, para hindi makita ng iba. Okay, at kung mabuksan ko aking FB at makita ko na merong magandang legit marker, ay atin yan mabigyan ng itong partial analysis. Pero meron ding ibang hindi ko pa nabuksan kasi ang iba ay napunta sa spam. Meron kasing mga spam messages, hindi ko yan nakikita. Kasi ang meta ngayon ay mahigpit kapag, kaya nga nasara yung umamuri ko dahil merong silang suspetsa na illegal daw yung mga ginagawa ko dahil merong nagpapadala ng mga bato na pictures. Alam nyo naman na ang meta, ang Facebook ay robot ang nag-ano niyan yung nag-detect ng mga kung ano-anong mga mensahe o pictures. Kaya hindi alam ng robot itong mga about treasure sign Kaya sasabihin ka agad na illegal yung ating ginagawa. Kaya nasara yung ilang Facebook na bang nasara ko, 2 na At ito yung pangatlo ay baka delikado na rin ito na masara dahil dito sa ating mga treasure codes na hindi naintindihan ng meta robots, mga ka-TH. So atin muna, ito'y padala to na video sa akin. Kinuha ko lang yung screenshot ko lang yung pictures. Waterfall siya at sa baba nito binabagsakan ay pagong. Ay napakalaging pagong, may ulo. So ano sa palagay niyo mga ka-TH, di ba? Pagong yan And then may ulo siya. So of course, dalawa ang katulad nito. Dalawa always ang nito, ang possibilities. Una ay madaliin lang natin kasi marami pa. Ibang may-ari nito, 5 signs, iba-ibang may-ari nito. So unang teorya kagad natin ay nasa loob ng pagong. Bakit natin nasabi? Dahil ang pagong ay bilog na bilog. Kapag mga bilog na pagong, karamihan yan ay may laman talaga. Kapag parang busog to, mabilog siya na pagong. So unang gawin kaagad ay butasin ang parte diyan kung saan tumutunog siya kapag martilyuhin nyo. Kaya dala kayo ng maso, malaking martilyo. Martilyuhin nyo ang palibot ng pagong. Kung saan yung medyo tunog na halo, yun ang butasin nyo kaagad. Okay, so number 1 ay sa loob. Hindi na kailangan may detector pa. Huwag na kayong umasa ng detector. Mas makakuha pa kayo basta tama ang pag-analyze nyo sa inyong nakitang mga signs. So pangalawa, kung saan pwedeng naroon. Ito yung bibig na kangangaw. Nakanganga siya. So ang ibig sabihin yan ay kung saan nakaharap yan ay pwedeng naroon. Hindi lalayo Kapag ganito na may pointer marker katulad ng pagong, hindi yan lalayo. Gumagamit sila ng tinatawag na one pole measurement. Ano ba itong one pole? Yan yung 5 by 5 by 5 by 5, 5. So halimbawa dalawang malaking guhit, so 5. So kung dalawa ay 10. Yun yung mga distansya. So katulad nito, hindi natin alam kung gumamit sila ng pole. Kaya pagbasihan natin ang kanilang standard measurement, which is 4 to 5 meters, or sabihin natin 5 meters na yan, diretso. 5, 7, 9, sa malalayo to. Kapag mga kahoy, 357 lang yan. Pero kapag
ganito na medyo nakatingin siya sa malayo eh. So malayo-layo siya. So check nyo sa 9 meters. Ang hinaharap niyan, kung saan nakaharap yan, siguradong merong malaking bato at ang malaking bato ay merong marka. So kung may marka ang bato, yan na yung final marker na tinuturo ng ulo ng pagong. Mga kababayan, magandang ano siya oh. Meron pang mata ang pagong eh. So, itong harapan, tingnan nyo rin kung ano to, malapad ba to na bato kasi merong butas oh. Meron kasi akong nakitang Turtle Island naman yun. Ganito yun, nablog yun eh. Ang Turtle Island sa aming lugar ay sa dagat yun, malaki na isla na Hugis Turtle. At sa harapan yan ay may maliit na bato. Ganyan. So ang treasure ay na-recover ng Amerikano daw ang nakakuha dito sa isla na bato, maliit na isla na bato sa harapan ng ulo ng pagong. So itong dito naman, kung ikumpara natin yan sa example natin, so merong ulo nakanganga, ayan o nakanganga siya, may mata. Anditong bato dito, putol kasi siya, merong butas ang bato. Kaya kung medyo malapad o mabilog ang bato na to, pwedeng dito lang na bato. Kasi nakanganga yung pagong nakaharap sa bato, yun yung pagkain niya. So kung pagkain niya, precious yan na bagay para sa pagong. So pwedeng narito sa harapan na bato kung yan ay malapad o matambok na malusog na bato. Kasi meron din siyang sign na butas. Okay, patuloy tayo sa iba. Ito iba naman ang may-ari nito. Ito ay hindi ito araw. Medyo pangit ng pagkagawa niyan. Ito ay isang footmark. So siya ay left foot. So pareho ang tinuturo ng puso at left. So ibig sabihin yan, pareho. Tingnan nyo. Ito na direksyon. Ito na direksyon. Pareho, parallel. So ito ay isang trail marker. So ang trail marker ay lakad-lakad pa. Galing dito sa bato, bigay na yung direksyon. So ang direksyon ay yan yung ginuhit ko dyan. So ito yung pinakadireksyon niya. Oh. Ngayon ang measurement niyan ay nandyan sa, alam nyo na, ang classic na measurement ng paa. Yan ay 5 to 7 meters ang distansya. So measure lang kayo dito, sukat lang ng 5 at 7. Testig muna sa 5 at kung wala, punta kayo sa 7 meters kung saan nakaturo itong heart at paa. Okay, ito iba naman ang may-ari nito. Ito yung trail marker din ito. Merong malaking arrow. Ayan, at merong 1, 2, 3, 4. So 4, tig-5 yan kasi malaking guhit yan. So yan yung sinasabi ko na 5 pole. 1 pole, 1 pole. So 4 na pole yan. Kaya guhit dahil pole. Parang stick. So 4 yan ay 20. So equals 20 meters distance. Puntahan nyo sa unahan. Paakyat yata yan. At dito merong parang foot marker ito kasi merong mga daliri. Ayan o. So sabi sa foot marker ay merong tatlong item na magkatabi-tabi lang. So ito yung tatlong item niya. Ito yung pinaka-marker niya, ang arrow na magtuturo sa direksyon. So punta lang kayo sa unahan, 20 meters, and then mag-detect muli doon. O maghanap din kayo ng mga bato na merong marka. Okay, so another, iba naman ang may-ari nito. Ito'y may pinadala na video sa akin na short. Sa unahan ito ay may napansin ako doon sa video na riprap. Hindi kasi napokus nila yon, pinukus nila ang sign. So mayroong riprap na bato dito
kung yan ay panahon pa ng hapon na riprap, okay, so pwedeng nasa riprap lang ang mga katiyats, ang hinahanap nyo na kayamanan. Itong mahaba na ito'y 10 ang niyan eh. Basta't sobrang haba ng mga linya, parallel. So 10 bawat isa niyan, so 20 yards or meters. Pwedeng meters, pwedeng yards. 20 ang distansya. Ngayon ang direksyon niyan, kapag ganyan na walang mga arrow, ang direksyon niyan ay pa-cross. So ang tingnan nyo ay dito tsaka dito. 20 meters. Pero kapag mayroong arrow diyan, halimbawa nagaganyan, so automatic na doon sa unahan. Pero kapag walang arrow, equal lamang ang sign. Parang equals. So ang hapon ay pa-cross ang kanilang direksyon pag ganyan. So dahil walang arrow ay left and right pa rin ang tingnan natin, pero most probably ay nasa east nakalagay ang treasure palagi. Pero hindi naman palagi, meron ding hindi. So karamihan talaga ng treasure galing sa marker, lalo na kapag kahoy, ay nasa east, pwedeng southeast, pwedeng northeast ang item. Okay, so check nyo tong riprap dito. Alam ng may-ari na kung kanino ito. Kaya tingnan nyo, mayroong mga nakariprap na bato. Kung yan ay mga old riprap, pwedeng sa loob ng riprap lang nakalagay. So ito naman ang parang puso na bilog na parang spokes. Ilang spokes ba to? Wala, maliliit na dito eh. So sabihin natin 4 o 5. 5 na spokes. Ang bawat spokes ay mahaba-haba ang measurement ng spokes kaysa meters. So ang meters ay dagdagan nyo lang ng isang dangkal. Yan na yung haba ng spoke. Mas mahaba-haba din siya sa yard. Kunti lang. Dagdagan nyo ang yards ng kalahating dangkal. So yan yung distance ng bawat spokes. Kaya spokes ang tawag sa kanya kasi hindi talaga siya akma sa mga measurement. Hapon lang ang gumawa ng ganun na measurement na hindi kapareho ng meter. So, ito, 4 na magnet, parang 5 na spokes ito. So spokes ay malapit na measurement yan sa yards at meters. Halos magkapareho lang pero medyo mahaba konti ang spokes. Kunti lang naman. Inches lang ang diferensya. So galing sa bato na ito ay, kung spokes man yan, ay merong 5 meters or 4 meters, hindi tayo tiyak kung ilang guhit yan, na distansya. Ngayon, ang tingnan natin kung saan nakaturo itong parang puso. So ito, dito siya nakaturo. Pero merong nakaukit na 3 butas. Ang 3 kasi nagsasabi yan palagi na merong triangulation sa unahan. Pwedeng may malaking bato, may isang kahoy, at may isa pang bato sa unahan. Pwede ring 3 bato lang na triangle formation. Ito kasi ang mahirap kasi kapag ganyan ng mga 3 dot, nagsasabi siya na nandyan sa isang bato na malaki. So hanapin nyo lang malaking bato sa unahan sa distansya na 4 and 5 meters. So nasa malaking bato ang item kapag ganyan. So okay, so hindi siya pwedeng treasure under kasi nilagay siya sa puso na may direksyon siya. Kung pabilog sana ito, pabilog ang bato at may circle sa gitna, yun na yung treasure under sa kanya.
Well, ang butas kung hindi kasama tong isa, kung itong dalawa lang, ayan, ay pwedeng direksyon din siya, pwedeng 5 each, so 10 meters distance, ganun pa rin na direksyon papunta dito sa kanyang baba. Alright, so yan lang ang aking analysis partially, mga ka-TH. Kung saan ko tinuturo yung direksyon, itry nyo pag-detect sa kagamitan nyo, at kapag nag-detect doon, test dig ka agad at huwag nang laliman. Pag walang nakitang gamit ng tao o science na maganda, ay huwag nyo nang dagdagan ng hukay hanggang 2 meters lang talaga. Meron kayong makita sa 2 meters na magagandang underground marker na may tatak talaga, may marka. O kung walang ganun, pwedeng ang giveaway lang ay mga basag na bote o plato o jars sa 2 meters. Kapag merong ganyan, ay malaking porsyento na natumbok nyo ang kayamanan. Alright, sa magpaalam na, maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking event followers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.